Hello guys! Ayan, si Annie Sipcon po at nagbabalik na naman po tayo sa isang video na re-reactionan po natin. Napanood lang natin to ngayon lang sa Billionaire Channel. No? So, ang Billionaire Channel ang ating pinagkakatiwalaan ngayong platform. No? At mainstream media na rin. So, re-reactionan lang po natin itong si Diskaya. Diskaya pa rin ang queen ng flood control. No, so, meron nga po siyang mga pahayag na nabigla lang siya sa pagsagot doon sa Senado. Hindi siya nakapag-focus sa kanyang mga sinasabi doon. Well, kaya nagkamali-mali lang po siya. So, sa Lunes ay a-attend uli sila ng hearing at isasama niya na rin ang kanyang asawa. So, sa akin po, ang aking pananaw dyan or opinion dyan, hindi totoo yan. Na hindi siya nakapag-focus, na nalilito lang siya, na hindi siya sanay sa mga investigasyon na ganyan. Ang sabihin po natin ay mahirap talaga ang sumagot pagka nagsisinungaling tayo. Yun po ang totoo dyan. Ikaw po ay may hawak na kumpanya, 9 companies. Dahil yung mga ibang companies ay may hawak yung mga kamag-anak nyo, pero kayo pa rin ang sa kanila. Ang tawag dito, umaalalay sa kanila sa paghawak nila ng companies nila. Kayo po ay sanay nang makipag-usap sa mga matataas na tao, sa mga makipag-bidding, sa mga politician, sanay na po kayo makipag-usap. Kaya doubt po ako na magiging lito-lito kayo dyan sa pag-iimbestiga sa Senado. Ang sabihin nyo po ay talagang mahirap sumagot pagka ang isasagot nyo ay hindi totoo. Unlike pagka totoo talaga ang sasabihin nyo, ay talaga namang kahit pabalik-balik na rin pa kayo ng tanong dyan, patuwad, patayo, patagilid, ay makakapagsalita kayo ng maayos. Ganito po yan. Ito po ang pahayag ng balita. Ito po yung nilalaman ng balita. Ma'am, nalito na rin siya dahil sa pagod, stress, puyat. First time yung appear ng gano'n. Alam mo naman si ma'am, hindi naman siya sanay sa ganyan. Nalito lang daw si Sara Diskaya sa naging biglaang pag-amin nito na naglalaban-laban ng mga kumpanya niya sa isang bidding. Ayon yan sa kanyang legal counsel. Ginisa kasi siya ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada sa nakaraang Senate Blue Ribbon Committee hearing habang iniimbestigahan ng mga anomalya sa flood control projects. Doon, umamin siyang 9 construction firms ang kontrolado ng kanyang pamilya. Nasa 31 billion pesos umano ang nalikom na halaga ng flood control projects ng mga korporasyon na yun, ayon sa PCIJ. Si Alpha and Omega and St. Gerard, hindi po sila nagsasali sa isang bidding. Pero yung ibang licenses, magkakasama sila minsan. And then, so minsan nilalaban-laban yun siya? Yes po. Oh, so... Doon, so yan, nakita dyan, at dyan sa tanong na yan, na kung naglalaban-laban ang mga companies niya, ang siyam na companies niya, dyan nakita na talagang totoo. Nung una ay itinatanggi niya na hindi raw naglalaban-laban ito. So nung tinanong uli ni Jinggoy, ay nagsabi siya na yung Alpha Omega at yung isa ay hindi raw naglalaban-laban. Pero yung natitira raw na iba ay minsan daw ay naglalaban-laban. So, paano mong masasabing nalilito ka? Hindi ka halata, Ma'am Diskaya, na nalilito ka or wala ka sa focus nung time na yun. Kasi minsan-minsan ka lang matanong eh. 'Di ba? Minsan-minsan lang ikaw matanong, di dapat nagte-take down ka na rin kung ano yung mga kasinungalingang sasabihin mo. Hindi eh. Ewan ko kung ano nangyayari sa'yo. Siyempre, kaming mga individuals ay alam na namin yung nangyayaring ganyan. Talagang mahirap magsalita ng hindi totoo. So, nahuli ni Jinggoy at tumawa pa nga si Jinggoy. Ito, tingnan natin.
Ito. licenses, magkakasama sila minsan. And then, so minsan naglalaban-laban yun, Sham. Yes po. Oh, so that is not a legitimate bidding. Nawala lang so, daw sa nung sinabi niya na naglalaban-laban yung Siyam, ay doon na nahatulan. That is not ba? Hindi raw po ito legitimate na bidding. Okay, so bawal pala ito. Kasi nga naman, isipin mo nga naman, no, kahit sinong tao ang mag-isip na ikaw ay merong maraming companies at sumasali sa bidding, iisipin namin na kahit anong mangyari, kahit matalo ang ilang company mo or matalo kahit 4 na company dyan, ay consider na panalo ka pa rin. Bakit? Kasi may natitira pang ibang company na makikinabang na mananalo 'di ba? Paano kung kayo lang ang sumali sa bidding? Di kayo lang ang makikinabang, no? Kayo lang yung gagawa ng flood control na yan, no? So kayo lang ang mabibigyan ng budget, 'di ba? Kaya ganyan ang nangyari sa inyo at talagang umangat ang buhay nyo. Kasi nga, Siyam ba naman na companies, hindi nga natin alam kung meron pa kayong mga subcontractor, 'di ba? May mga subcontractor kasi yan So pakinggan pa natin. focus si Diskaya habang tinatanong ni Estrada. So pag naglalaban-laban yung Siyam na korporasyon sa isang kontrata, at kung sino manalo ron, kahit isa sa Siyam na manalo, sa'yo pa rin yun, ikaw pa rin ang panalo. Correct? Opo. Pero dito na si San. Alam nyo, ewan ko siguro kinakabahan siya pag si Jinggoy na ang nagtatanong. Dapat iniisip niya dyan, if totoo naman yung sinasabi niya, huwag siyang matakot kay Jinggoy. Diyos ko, si Jinggoy lang yan. Alam mo naman yan, may ano rin yan. May kaso rin yan dati. May kaso rin yan dati kung ako tatanungin yan Ay nako, sa isip ko, ano ka rin dati. Ganon, di magiging kampante ka na sa pagsagot mo pagka yan ang nakaharap mo, pagka yan ang nagtanong sa'yo. Okay, so siya kabadong-kabado siya pagka si Jinggoy ang nagtanong sa kanya. At talagang opo, kasi pag hindi siya sagot, that question is answered by yes or no. Gaganon si, di ba? Nakasigaw-sigaw pa nga si Jinggoy. Sumisigaw talaga yan si Jinggoy pag hindi sumasagot yung iniimbisiga niya or yung tinatanong niya. Kaya, doon yata natataranta si Diskaya, kaya sasabihin hindi siya nakapokus. So, ng mga mambabatas dahil sa pabago-bago nitong sagot. Para kay Sara, iba-iba rin naman daw ang humahawak ng mga kumpanya. Kaya lang, mga kamag-anak. Tingnan mo ang sagot niya. Di ba pabago-bago nga yung sagot niya? Nung una hindi siya ang may-ari ng mga company. Tapos kalaunan ay siya na. Oo, part owner na siya. So may owner pa rin. Siya pa rin ang may-ari kasi part owner daw siya. Nung una, hindi niya inaamin na owner siya nung siya nung medyo huli-huli na o nasa kalagitnaan na ng investigasyon, part owner na raw siya. So, iba-iba yung sagot niya at ang paliwanag niya or ang dahilan niya ay iba-iba rin daw kasi ang may-ari ng kanyang company. Pero mga kamag-anak niya pa rin. So, ano naman kung kamag-anak niya, ikaw pa rin ang nagbe-briefing sa kanila, ikaw pa rin yung nagbibigay ng ikaw yung bihasa sa negosyo Piruin mo pamangkin ang bata-bata pa noon anak o ang bata-bata pa noon, di ba? Ikaw pa rin ang dyan, ang parang mother nila, nanay nila, sa pangangasiwa ng business, di ba? Anak niya rin ito. Biding-bidingan ang tawag dito ni Senator Erwin Tulfo. Napapaisip si Estrada kung dapat ba siyang i-contempt o detine. Paglilinaw ng kanyang abogado, ready naman na raw ang Alpha and Omega President dumalumuli sa hearing sa Lunes. Katunayan, kasama na si Curly na kanyang asawa.
Sa ilalim ng batas, maaaring collusion o sabwatan kapag nag-compete ang mga kumpanyang kontrolado lang ng parehong owner. Pwede rin silang maharap sa criminal prosecution. Sa ngayon, opisyal nang cancelled o revoked ang licenses ng 9 na kumpanya ng tinaguriang King and Queen of Flood Control Projects at hindi na sila makakapag-participate sa government procurement projects. Para sa Okay, so yan, ang kanyang 9 companies ay wala nang lisensya. So, tingnan natin sa mga susunod na araw kung anong mangyayari sa mga companies na to, kung ano nang mangyayari sa kanila. So, tingin naman natin dito ay marami pa rin tong pera at marami pa rin tong ginawa sa mga pera ng kaba ng taong bayan. Okay, kaya mabubuhay pa rin ito kahit na na-revoke ang kanilang mga lisensya sa kanilang mga negosyo. So, Sara Diskaya, good luck sa'yo. Monday, sana lang ay dumalo ka sa Senate para naman, makita natin at malaman natin kung ano na naman ang mga kasinungalingang isasagot mo. Kung gusto mo, kumanta ka na lang. No? Hindi sintonado ha, kumanta ka na lang para masaya tayo. Kasi ikaw naman ang kawawa dyan. Malay mo, maging Napoles ka in the end. Sige, bahala ka. Pag hindi ka kumanta, magiging Napoles ka in the end. Bye-bye, guys. Thank you. And this is Annie Sipcon. Maraming salamat sa pakikinig at please like and subscribe.